That was probably the strangest thing that ever happened to Angelica. She was having breakfast with her mother, her brother Caleb, and her other brother whom she has just met yesterday. Sa bawat minutong nagdaraan, ay lalo lamang naragdagan ng pagkamuhing nararamdaman niya para sa kanyang ina. Hindi nga sila nito nakuhang alagaang magkapatid, ay nakuha pa nitong mag-anak ulit. Hindi niya matagalan ang mga nangyayari. Masayang nag-uusap ang tatlo kasama niya. Pilit na sinasali siya ng mga ito sa usapan ngunit sadyang nanatili siyang tahimik. Kumain ka ng marami, Lika. Ako ang nagluto ng mga niyan. Diba? Paborito mo ang mga iyan? Mula pa nung bata ka? Sabi ng mama niya. Really? I don't remember. Mula nang dumating siya ng nangdaang araw, ay hindi siya nagpakita ng anumang amor dito. Maging sa bagong kakilala pa lamang niyang kapatid. She was not there to make amends but to have revenge. Siguro nakalimutan mo na. Matagal na ng panahon na rin ang lumipas. Anitong tila hindi iniinda ang kalamigang ipinapakita niya. Baliwala lang ba rito ang mga ginawa nitong pagpapabaya noon sa kanila? Not really. I just don't remember you doing anything for me before. In case you have forgotten, you were never a mother to me then. So don't act like as if you know, because you don't me at all. She said it casually. Natulala ito at si Caleb. Ang pinakabatang kapatid niya ay tila hindi gaanong naunawaan ang mga sinasabi niya. The guilt on her mother's face was priceless. She felt victorious. Ate, tumayo na siya. I'm finished. Excuse me. Tuloy-tuloy siya sa back door na kadugtong ng dining area. Naantala ang akmang paglabas niya nang magsalita ang mama niya. Lika, saan ka pupunta? Why do you care? Please stop pretending that you worry about me. And please, stop calling me Lika. Labis na kinamumuhian niya ang palayaw na iyon, na ito ang nagbigay noong bata pa siya. Natutuhan niya sa kanyang tita Gina kung paano magkontrol ng kanyang emosyon. Napaka-importante niyon, lalo na sa negosyo. Napakayaman ng tita niya dahil sa taglay nitong kahinahunan at katalinuhan. Napakarami niyang natutuhan dito. Natutuhan niya rito na sagaba lang sa pagtatagumpay ang emosyon. She spent 10 long years perfecting that. She succeeded. That's why she was where she was now. Wala nang maaaring makapanakit pa sa kanya. Ang mga taong dati ay kaya siyang saktan, ay wala nang gagawin na makakaapekto pa sa kanya. Tinalunto niya ang daan patungo sa tabing dagat. Kung mayroon man siyang kinatutuwa sa pagpunta roon, ang dagat iyon. Kahit kailan sa buong buhay niya, ay hindi pa siya nakapunta sa dagat. Ang dagat ang unang natanaw niya ng mga nagdaang araw, pagpanahik niya sa kwarto niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang muli siyang tumuntong sa Pilipinas, ay napagngiti siya ng tunay. Sa totoo lang, talagang maganda ang pandakit. She knew true beauty when she saw one. Asul na asul ang karagatan, na tila nag-aanyaya. Hinubad niya ang suot na sandals at naglakad sa dalampasigan. She wore a spaghetti strap dress with flowing skirt that reached above her knees. Payapa ang dagat ng mga sandaling iyon. Gusto sana niyang lumangoy. Dangan lang at hindi siya marunong. Nagkasya na lamang siya sa paglakad sa dalampasigan. Ilang saglit pa ay may natanaw siyang batuhan. Hindi naman gaanong mataas iyon, kaya umakyat siya. Pinili niyang umupo sa pinakamalaking bato na naroon. The sight of the sea soothed her soul. Ang nakikita niya sa telebisyon ay maaalong dagat, ngunit naiiba ang isang ito.
Napakapayapa ng asul na dagat. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon. Napukaw lamang siya nang maramdaman na tila may nagmamasid sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Dahil may estranghero sa ibaba ng batuhan. Isang napakagwapong estranghero. The way he stared at her gave her goosebumps. Halos umabot na sa batok ang anong-anong buhok nito. May manipis na stubble sa panga nito. His deep-set almond eyes were as dark as the night, and his lips were red as cherries. Naglalaro sa mga labi nitong isang mapanudyong ngiti. Tila ba alam nito ang pagsusuring ginagawa niya sa mukha nito? Kung tingnan siya nito, ay tila ba isa siyang napakagandang likhang sini. Napatayo siya. Hinagod nito ang tingin ang kabuuan niya na nagpaakyat ng lahat ng dugo niya sa ulo. Bababa na sana siya sa batuhan nang humangin ng malakas. Sa labis na pagkahuminding niya ay halos umangat ang palda niya. She saw him grinned like a wicked pirate. Nakafocus ng husto ang paningin nito sa kanya, kaya natitiyak niyang nakita niya ang suot niyang pangilalim. A black skimpy underwear. Halos talunin niya ang batuhan para lang makalapit dito. At nang makalapit siya, ay isang matunog na sampal ang ipinadapo niya sa pisngi nito. Bagya siyang kinabahan. Nang humarap ito mula sa pagkakabiling ng sampal niya, there was a dangerous glint in his eyes. "You want to be kissed?" he asked with a sly smile. Nagsalubong ang mga kilay niya. "What? If you want me to kiss you, all you have to do is ask." Ikinulong siya nito sa matigas na katawan nito at sinibasib siya ng halik sa mga labi. Ang agad na reaksyon niya ay kumawala rito. Pinagsusuntok niya ito sa dibdib, ngunit lalo lamang nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Halos hindi na siya makakilos. Reality struck her. It was her first kiss for 26 years. She didn't let any man kiss or touch her, and it had ended right now. His mouth seized her mercilessly, sipping, nipping, and tasting every inch of it. She felt heat flooded her being. She clutched tightly at his shirt, para siyang nadadarang sa ginagawa nito. Slowly, she began to copy the movement of his lips. Ngunit dahil sa hindi naman siya marunong humalik, ay nakagat niya ang mga labi nito. Dahil doon, ay bumitaw ito sa kanya. Itinulak niya ito ng malakas upang makawala siya ng tuluyan. Humihingal na umatras siya palayo rito. Shocked by the intensity of his kiss, she could hear her own heartbeat. Kinapa niya ang ibabang labi nito na nakagat niya. May bahid na dugo roon. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito nang makita nito ang dugo sa daliri nito. "Your first kiss?" It was a statement, not a question. Naningkit ang mga mata niya sa labis na galit. Walang lingon likod na kumaripa siya ng takbo. Nagpupuyos ang dibdib niya sa labis na galit. Iyon ang unang beses na tumakbo siya na tila isang talunan sa harap ng ibang tao. Iyon din ang unang beses na nawalan siya ng composure. Worst, she even lost her practiced self-control. All because of that bastard. Sana'y hindi na ulit siya magkita ng lalaking iyon. Ibinagsak na Adam ang sarili sa buhangin at kinapa ang nasaktang labi. Napangiti siya sa pagkaalala sa magandang diwana. Mula nang makita niya ito, nang nagdaang araw sa lupain nila, ay hindi na ito nawala sa isip niya. Pagkakita niya rito, sa ibabaw ng batuhan, ay tila isang ilusyon. She looked like a lost name,
and he couldn't help but stare at her. Wala pa siyang nakitang babaeng kasing ganda nito. Kaya niya siguro niyang tumayo maghapon sa kinaroroonan niya at titigan ito. Hindi niya mapigilan ang sarili na hagkan ito kanina. Binigyan siya nito ng rason upang gawin iyon. Dapat niyang malaman kung sino at saan ito nakatira. Pagmulat niya ay nasilaw siya sa liwanag ng araw. Ngunit agad din naglaho iyon nang may bultong humarang doon. Already sleepy this early. Gigulo. Bigla siyang tumayo mula sa pagkakahiga. Gigulo your ass, he muttered. Tumawa lang ito ng napakalakas. It's very disappointing. I was expecting to see you with the naked muse, moaning your name, under the heat of the sun. Tiningnan niya ng matalim ang kanyang kapatid. Mas matanda ng mahigit 1 taon sa kanya si Lyndon. Ngunit kung pagbabatayan, ang kilos at pananalita, tila magkaedad lamang sila. Ayaw rin ito magpatawag ng kuya. Nakaisip siya ng ibabato rito. So what brings you here? Did Vanessa turn you down again, brother? Nakakalukong tanong nito. Gusto nang gumulong sa buhangin sa labis na kasiyahan nang makita ang itsura nito. Tinalikuran siya nito ng walang paalam. Well, same to you, lover boy. Natatawang habol niya. Humihingal na pumasok si Angelica sa loob ng kabahayan at dumiretso sa kusina. Agad na nagsalin siya ng tubig sa baso at dire-diretsong ininom iyon. Nagpupuyos pa rin siya sa galit. Marahas na napalingon siya nang may marinig siyang bahagyang ingay. Nakatayo sa bungad ng pinto ang pinakabatang kapatid niya. Titig na titig ito sa kanya, na lalong nagpadagdag sa inis na nararamdaman niya. What? She snapped at him. Umiling lang ito ng sunod-sunod, na lalong nagpainis sa kanya. Pipi ka ba? Ha? Umiling lamang ito bago nagtakbo palabas ng kusina. Halos kasunod ng paglabas nito ay ang pagpasok ng kanyang kapatid. Saan ka ba galing, ate? Nagiging habit mo na lang yata ang nawawala na lang bigla. Tanong nito. Nagpahangin lang sa labas. Pasimpleng sagot niya. Noon ka nasabihin niya rito ang mga nangyari sa tabing dagat. Akala ko, nagpunta ka sa tabing dagat. Nanatiling blanko ang ekspresyon niya sa kabila ng pagsasal ng tibok ng puso niya. No. Lumabas siya ng kusina. Ngunit sinandan siya nito. Lumabas siya patungo sa veranda at pumesto sa upuang kawayan. Hindi gaanong malaki ang bahay ng kanilang ina. Ngunit hindi rin naman iyon maliit. Mayroong 3 kwarto iyon. Isa sa ibaba at 2 sa itaas. May isang common bathroom. Ngunit ang kwartong ginagamit niya ay may sariling banyo. May dining area at living room din na maalwang kilusan ang kabahayan. Sakto lamang ang sukat niyon. Tama lamang tirahan ng isang maliit na pamilya. Napatiimbagang siya sa naisip. Muli niyang namalas ang ganda ng dagat. Dahil matatanaw iyon mula sa bahay. Hindi niya maiwasang mapanayuan ang balahibo pagkaalala sa nangyari kanina. Sana lang ay hindi na niya makita uli ang bastos na lalaking iyon. The man's whole being spelled danger in capital letters. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.